Samantala, sa kabilang banda, sa tirahan ni Ye Chen, dahil ayon raw sa sinabi ni Quan Wu sa kanya, ang mga martial artist sa mundong ito ay ikinategorya sa light energy, dark energy, transformation energy, at mastery. At naisip din niya habang nagku-cultivate, ayon din daw sa kanyang kaalaman, ang ika-4 na antas ng Qi Refining Cultivator ay katumbas ng isang light energy martial artist. At sa cultivation rin raw ay mayroong 9 na realms kasama ang Qi Refining, Foundation Establishment, Golden Core, Nascent Soul, Divine Transformation, Consolidation, Mahayana, at Tribulation. At nasabi rin niya dahil sa nakamit niya na ang Mahayana realm sa kanyang nakaraang buhay, kaya kahit na kailangan niyang magsimula ulit, mayroon pa rin siyang libu-libong taon ng karanasan sa cultivation. Sa tulong ng Canon of Supreme Mystery, magiging madali lang ito. Pagkatapos mag-cultivate at sa kanyang paggising at kanyang sinabi na gaya ng inaasahan, ika-4 na antas ng Qi Refining ay naabot niya na agad ito sa 1 oras. Dagdag niya ulit na mahirap ang lahat sa simula. Kapag nakuha na ni Chen Ping ang pinapakuha niyang mga gamot na iyon, ay makakapagsimula na agad siya sa core cultivating. Kasabay nito ang pagtawag ni Yu kay Ye Chen, at sinabi ni Yu sa kanya, "Kara-rating mo lang sa Chen Chuan kaya maaaring mahirap para sa iyo na magrenta ng bahay." At sinabi niya din na nagkataon naman, mayroon silang bakanteng bahay. Kaya, kung hindi mo ikakahiya ni Mr. Ye, maaari daw itong manirahan dito. Agad na sumagot si Ye Chen, "Talaga. Kung gayon, tatanggapin niya ang alok nito. Ipadala mo sa akin ang address, pupunta siya dyan, at aalisin niya rin ang cold energy sa iyong katawan." Nang dumating si Ye Chen, tinanong siya ni Yu, "Gusto mo ba ang lugar, Mr. Ye?" Sumagot si Ye Chen, "Wala akong masyadong hinihiling at masasabi kung maganda ang lugar na ito." Pagkatapos yun, nagsalita si Yu at sinabi, "Kung gayon, kailan aalisin ni Mr. Ye ang cold energy sa akin?" Agad siyang sinagot ni Ye Chen, "Pwede nating gawin ito ngayon, maghubad ka lang." Habang makikita din ng babaeng ito na napadaan at di sinasadyang marinig ang kanilang usapan. Dito sinabi nga ulit ni Ye Chen sa kanya na maghubad, pero nahihiya si Yu at tinanong si Ye Chen na kung kailangan niya bang haburin ang lahat. Dahil dito sari-saring bagay ang pumasok sa isip ng babaeng napadaan, kaya mabilis siyang tumakbo at naisip, anong ginagawa nila? May sariling paraan talaga ang mayayaman para magsaya ngayon. Dagdag pa niya, sobra na ito, aalis na ako dito. Kaya nasabi na lang ni Ye Chen sa tumatakbong babae, nagbibiro ka ba? Dahil sa pareho lang naman ito kahapon ang gagawin niya. Pagkatapos yun makikita si Ye Chen na nagpapadaloy ng enerhiya kay Yu. At masaya naman dito si Yu, at napapaisip na habang nakatingin kay Ye Chen, ikanya wala siyang ibang iniisip kundi ang kapakanan niya. At naisip niya rin na ang init din daw ng mga kamay ni Ye Chen. Pagkatapos noon, sinabi ni Ye Chen sa kanya, "Miss Yu, ang cold energy sa katawan mo ay tuluyan ng naalis. Malaya ka nang umalis." At sinabi rin ni Yu sa kanya habang may inaabot, "Maraming salamat, Mr. Ye," at kanya rin sinabi habang may inaabot kay Ye Chen dahil sa magkakaroon sila ng bangko at ang tatay niya bukas ng gabi sa Moon Palace. Sana makapunta raw ito. Pagkatapos ng ilang pangyayari, makikita na natin ngayon si Ye Chen sa bago niyang bahay. At kanyang sinabi sa kanyang sarili dahil sa kalahating araw pa lang siya dito at medyo masarap na sa pakiramdam. Sapat na ang spiritual energy sa tuktok ng bundok. Habang nakatingin sa bahay sa kabila, sinabi rin niya, kung ang villa ang sentro, at bubuo siya ng spiritual gathering formation sa paligid nito. Pero biglang napansin ni Ye Chen ang isang bagay sa kabila ng bahay, kaya nagtaka siya kung ano yun. Kahit sa malayo, nakilala naman ito ni Ye Chen dahil yun ang babaeng biglang tumakbo kanina. Habang makikita rin natin ang babaeng ito na kinukuyog at pinagtutulungan na buhatin. At kasabay naman nito ay may kung sino nagsalita at sinabi ning Kiwi, "Bakit hindi ka nalang maging masunurin, bakit kailangan mo pang ipilit sa akin na pilitin kita?" At sinabi rin niya, "Marami na akong nakakatabing babae na masikat pa sayo kaya tigilan mo na ang pagpapaka-inosente." Nagsalita ang kanyang tauhan at sinabi, "Director Feng, bakit hindi mo kami isali sa kanya pagkatapos mong matikman?" Nasinang-ayunan naman din ito ng kanyang kasama. Pagkatapos yun, inutusan ng direktor ang kanyang tauhan na ilagay sa lugar ang kamera, dahil kapag nakuhaan niya raw ng magandang anggulo ito,
susunod na siya sa atin. At habang sinisira niya ang kurtina ng bintana, makikita si Ye Chen sa harap nila na pinapanood sila, na ikinagulat ng tauhan. Ngumiti lang si Ye Chen sa kanila. Nagsalita ang tauhan at sinabi sa direktor, Director Feng. May tao sa labas. Nakita niya tayo, na ikinabahala niya, at sinigawan niya ang tauhan at sinabi, Fuck, kunin mo siya at dalhin mo sa akin. Sabihin mo na babayaran ko siya para panatilihing pribado ito. Pero binawi niya ito at sinabing huwag, patayin mo na lang siya. Babayaran ko kayong lahat ng 1,000,000 pagkatapos. Na agad namang nilang sinunod ito. Pero bago pa man mangyari ang utos ng direktor sa kanila, tumalon si Ye Chen sa bumabagsak na bintana. At sinabi niya dinurugan mo na nga ang isang babae at iniisip mo pa akong patayin. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba hindi ko narinig yun? Dagdag pa ni Ye Chen, magkakaroon kayo ng karma sa lahat ng ginagawa niyo. Kaya nagtataka na lang ang mga tauhan na kung bakit siya nakapasok. Sinigawan ng direktor ang kanyang mga tauhan at sinabi na kung anong kinakatakot niyo. Gumagamit lang siya ng wire. Walang pwedeng makaalam sa nangyari ngayong gabi, patayin niyo siya. Agad silang sumunod habang kumukuha ng kutsilyo at sinabi kay Ye Chen, Bata, sisihin mo na lang ang sarili mo sa pakikialam sa buhay ng ibang tao. Kaya naman ay mamatay daw ito dito. Gayunpaman, biglang gumalaw ng napakabilis si Ye Chen gamit ang kanyang paa, habang sinisipa ang mga piraso ng basag na salamin. Kaya makikita na lang natin na bumaon ang mga piraso ng salamin sa kanilang mga leeg. Na pumatay sa 3 maliban sa direktor. Sa takot ng direktor, sinabi ni Ye Chen sa kanya, at ikaw. Mukhang ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Nalabis naman na nagmamakaawa itong direktor na huwag daw siyang patayin. At sinabi rin niya, may mga koneksyon siya mapapahamak ka kapag pinatay mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Basta't huwag mo lang. Pero hindi nakinig si Ye Chen sa kanya dahil basta na lang niya sinipa ito. At kalaunan ay makikita ang direktor na walang buhay habang may basag na salamin na nakatusok sa kanyang leeg. Pagkatapos ay napaisip si Ye Chen dahil sa paano niya raw lilinisin ang kalat at ang mga bangkay na ito. Sapagkat magiging problema daw kung pabayaan niya lang ang mga ito. Kasabay naman nito ang pagkakaroon ng malay ng babae. At tinanong si Ye Chen kung sino siya at kung bakit siya pumasok sa bahay niya. Sinabi rin niya, ikaw, hayop ka, lasing ako at ikaw sinundan mo ako sa kwarto ko para sirain ang reputasyon niya, kaya naman ay kailangan niya raw agad tawagan ang mga pulis. Gayunpaman, bahagyang pinatulog siya ni Ye Chen sa pamamagitan ng mabilis na pag-atake sa kanyang batok. Naisip din niya, magiging malaking abala kung susubukan niya pa ipaliwanag ang lahat ng mga patay na katawan kung makikita niya. Ito, dahil nasangkot na siya dito, sa palagay niya kailangan niya nang tapusin ito. Kasabay nito, tumawag siya at sinabi, Hoy, Quan Hu, mayroon siyang malaking problema dito at kailangan niya daw ang tulong nito. Pagkatapos ng ilang sandali, makikita ang mga tauhan ni Quan Hu na naglilinis ng mga bangkay. At sinabi rin niya kay Ye Chen na tapos na sila, kaya tinanong niya kung maaari na silang umalis. Sumagot si Ye Chen, okay, maaari na kayong umalis. Kasabay nito, nagising muli ang babae at nagtanong na kung ano raw ang nangyari. Sinagot naman siya ni Ye Chen at sinabi na dinurugahan daw ito at iniligtas niya. At sinabihan rin siya ni Ye Chen na ang sakit raw ng ulo nito ay epekto lamang ng gamot. Mawawala rin ito agad. Pero nagalit ang babaeng ito at sinabing, epekto lang ng gamot. Mawawala rin ito agad. Gayunpaman, sinabi lang ni Ye Chen sa kanya, kung ano man ang iniisip mo, bahala ka. Bumulong ang babae sa kanyang isipan, kalmado siya. Talaga bang mali ang pagkakaintindi niya sa kanya? At naisip rin niya, nasaan si Director Feng? Dahil sa kanyang naalala na sabik siyang ihatid siyang pabalik dito. Posible kayang si Director Feng ang nagduruga sa akin. Habang malalim siyang nag-iisip, napadako ang tingin niya sa isang kamera. At nang buksan niya ito, nagulat siya sa nasaksihan niya. Nakita niya si Ye Chen na pinapatay ang mga gustong samantalahin siya. Kaya napasabi na lang siya sa kanyang sarili, na kung talaga bang ganoon siya kagaling na lumaban. At habang sa labas ay makikita naman ang malakas na pagulan nito, at mga pagkulog. Habang makikita rin si Ye Chen na nagpapatuloy sa kanyang cultivation. At kanya rin naisip, ang sarap sa pakiramdam na may spiritual energy sa paligid,
Kung bumalik siya sa dating lugar, malamang aabutin ng hanggang 10 araw para patatagin ang realm. Kapag nalinang na ang Teal, matatapos niya na raw ang evolution sa tulong ng spiritual gathering formation at makalusot sa late stage. At naisip rin niya, dahil ang kanyang tribulation na nabigo noong nakaraan niyang buhay ay hindi lang dahil sa kanyang mga panloob na demon, pero isa pa ay dahil masyado siyang mabilis na sumulong na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang pundasyon. Sa buhay na ito, kailangan niyang buuin ang kanyang pundasyon. At nang buksan niya ang pinto, nagsalita siya sa taong nasa harap niya at sinabi, "Bakit ka nandito? Kailangan mo ba ng anuman?" Na lumabas na ito pala si Ning Qiuyi na basang-basa sa ulan at sinabing, "Umuulan at may malakas na kulog." At kanyang rin nasabi dahil sa mga pangyayari sa kanyang bahay ay medyo natatakot siya. Nasinagot naman siya ni Ye Chen at sinabi na hindi mo ba naisip na baka sinusundan din kita at ginugulo. Sumagot si Ning Qiuyi, napanood niya na raw ang recording. At sinabi rin niya, may photoshoot rin siya bukas. Babalik na rin daw siya bukas ng umaga kaya hindi niya masyadong guguluhin ito. Dahil dito, pinapasok na lang siya ni Ye Chen. Habang sinasabi rin ni Ning Qiuyi na isa raw itong mabuting tao. Pagkatapos magpalit ng damit si Ning Qiuyi, sinabi rin niya, ito daw talaga ang unang beses na nakapasok siya sa No. 1 Villa dahil karaniwan ay gagamitin lang ito ng mga Chu family para magsilbi sa mga bisita at hindi para ibenta. Sumagot si Ye Chen sa kanya, hindi niya binili ito, dahil tinulungan niya lang ang Chu family at ito ay isang regalo sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan rin niya si Ning Qiuyi, dahil kung matutulog daw ito dito, tumahimik ka. Nasinagot naman din siya agad ni Ning Qiuyi, alam niya, hindi siya gagawa ng kahit isang ingay. Habang nakahiga silang magkasama, naisip din niya, kakaiba ang pakiramdam ng ginhawa na mapalapit sa taong ito. At sinabi rin niya kay Ye Chen, mali ang pagkakaintindi ko sa iyo ngayong gabi, humihingi siya ng paumanhin. Nasinagot lang naman siya uli ni Ye Chen at sinabi, huwag mo nang isipin, matulog ka na lang. Nagsalita muli si Ning Qiuyi at sinabi kay Ye Chen, isa ka bang killer? Dahil nakita niya raw ang mga pamamaraan nito na sanay na kung gumalaw. Dagdag pa niya na kung paano naman ito basta na lang lumipad mula dito na may ganoong distansya. Dahil sa ang cool daw nito. Pero hindi na siya sinagot pa ni Ye Chen, sapagkat ang maririnig na lang niya ang hilik ni Ye Chen. At sinabi niya na lang ulit, nakatulog ka na ba? Paano basta na lang ibababa ng isang killer ang kanyang depensa? Dagdag pa niyang sinabi na nag-aalab sa galit, dahil sa ganoon ba talaga siya baboring na kasama nito? Kinabukasan, habang si Ye Chen ay naiwan na mag-isa dito at iniisip rin niya si Ning Qiuyi. Dahil sa umalis daw talaga siya ng maaga, mukhang hindi madaling trabaho ang maging isang aktres. At sinabi rin niya, na dapat rin daw siya magtrabaho sa internship company, ito ang Mortal World, kailangan niya ng mortal identity. At sinabi rin niya, na makikita ang pagkaing inihanda ni Ning Qiuyi sa mesa, dahil sa naghanda pa raw siya ng almusal. At nag-iwan din siya ng sulat na nagsasabing nagpapasalamat siya sa kanyang mabait na kapitbahay, at maaaring tawagan siya ni Ye Chen anumang oras. Kaya sinabi na lang ni Ye Chen na maganda iyon. Samantala, sa Jia Food, habang makikita si Ye Chen na tinatanong ng isang babae na nagsabi sa kanya, na narito ang planning department dito ka magkakaroon ng iyong internship. Habang maririnig ang usapan sa likuran ni Ye Chen, at sinabi nila na ang bagong dating doon ay boyfriend siya ni Yoxi. Mukha siyang mabait pero hindi niya raw inaasahan na magiging mapang-abuso siya. At sinabi rin ng mga kasamahan ni Liu Yoxi, oo nga, nang pumasok si Yoxi sa trabaho ngayong umaga, nakabalot pa rin ang benda ang kanyang mukha. Narinig niya na sinunog niya siya ng sigarilyo. At kanilang rin sinabi dito dahil si Yoxi ay napakabait raw na babae, hindi siya makapaniwalang kasama siya ng isang mapang-abusong lalaki. At sinabi ring muli ng babaeng ito, dahil sa sinabi niya ito na makipaghiwalay sa kanya. Isa lang siyang manggagawa mula sa isang maliit na bayan na broke at walang silbi. At ngayon inaabuso kanya, paano niya nagawa iyon? At nasabi rin niya na kung naaalala mo ba si Young Master Yuan na naghatid sa iyo sa trabaho sa Porsche. Mabait siya at ang kanyang ama ay ang matataas na opisyal ng Education Bureau. Mukhang isa siya sa mga matatalinong uri ng lalaki, kaya hindi ba't mas mabuti siya kaysa sa kumag na iyon. Naagad naman din siya sinagot ni Liu Yoxi,
At kanyang sinabi, tama na, Sister Geping pareho lang silang magkaibigan lang ni Yuan Hao. Habang nakatalikod si Ye Chen, may nagsalita naman at sinabing na ang lakas pa rin itong na pumasok sa trabaho. Dahil dito ay bibigyan niya daw ito ng leksyon. Lumabas na kaibigan pala ito ni Liu Yoxi, at sinabi rin niya na ikaw si Ye Chen tama ba? Dapat kang magpasalamat na kasama ka ni Yoxi ikaw na bro prick. Pero paano mo siya sinukliin? Kung hindi dahil sa bendang iyon sa kanyang mukha hindi pa nila malalaman na inaabuso mo pala siya sa bahay. At sinasabi rin niya kay Ye Chen, magising ka sa katotohanan, sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa kanya? Ngunit mariin lang naman siyang sinagot ni Ye Chen, grupo ng mga walang utak na tanga niloloko na kayo ng babaeng iyon pero nananatili pa rin kayong walang kaalam-alam. Sa isip ni Ye Chen, mukhang sinimulan na ni Liu Yoxi na magpanggap na biktima bago pa man siya pumasok sa kumpanya. Nakakapagod na trabaho. Nagsalita si Liu Yoxi na may kaawa-awang ekspresyon at sinabi, wala siyang pakialam kung gamitin mo ang pera niya o saktan siya o abusuhin pa siya. Pero sinubukan niya ng husto na hanapan ka ng internship sa pag-asang mapupunta ka sa tamang landas pero bakit mo pinahinihiya ang kaibigan niya sa unang araw ng trabaho? At sinabi rin niya, sa tingin mo ba ganoon siya katanga? At nang dumating ang manager, si Chen Kun, agad din siyang nagsalita at sinabi, bakit kayo nagtitipon dito? Wala ba kayong trabahong dapat gawin? At sinabi rin niya kay Liu Yoxi na kung bakit daw ito umiiyak. At kanyang rin tinanong na kung anong nangyari raw sa mukha nito. Pero sinagot lang siya agad ni Liu Yoxi na nagdrama na wala ito at huwag na lang daw siya pansinin. Pero sumagot ang kaibigan ni Liu Yoxi at bumulong sa kanilang manager at sinabi ang mga nangyayari. Kaya, napaisip ang manager paano kung pahiyain niya raw si Ye Chen at iparamdam kay Liu Yoxi na labis siyang napapahiya sa kanya na hihiwalayan niya ito at tatanggapin si Young Master Yuan. At naisip rin niya ibig sabihin nakagawa siya ng ilang deal dahil sa kanya bago pa man makipag-date si Liu Yoxi kay Young Master Yuan. Kung magiging sila talaga, mas marami pa silang makukuhang deal. At idinagdag pa niya hanggang sa panahong iyon mas gaganda pa raw ang performance ng planning department. Kaya kailangan niya raw agad alisin itong si Ye Chen para sa ikabubuti ng planning department. Pagkatapos ng kanyang mga iniisip, agad siyang nagsalita at sinabi kay Ye Chen, alam ko ang nangyari sa pagitan mo at ni Yoxi. Ang ikinagulat niya ay ang isang babaeng kasing galing ni Yoxi ay makikipagrelasyon sa isang taong katulad mo. Agad siyang sinagot ni Ye Chen at sinabi, Manager Chen, sa tingin ko ang ibig mong sabihin sa magaling ay ang kanyang kakayahan na umasa sa ibang tao upang makipag-deal sa negosyo. Ito ay nagpagalit sa kanya at sinabi kay Ye Chen, paano mo ako nagawang kausapin ng ganyan magkaroon ka naman ng respeto? At nagkomento ang isang kaibigan ni Liu Yoxi, at sinabihan si Ye Chen na kung sa tingin ba raw nito ay nasa paaralan ka pa rin. Sobrang walang respeto mo. At dagdag pa nila na kailangan raw nila ito turuan ng leksyon. Pero pinatahimik sila ng direktor at sinabing maghintay sandali. At dito sinabi niya kay Ye Chen ng harap-harapan dahil hindi niya pag-uusapan ang iyong pribadong usapin kay Yoxi. At sinabi rin niya pero simula ngayong araw, ikaw ay isang intern sa planning department, kaya naman mayroon siyang mga pamantayan. At idinagdag pa niya, nakagawa si Yoxi ng isang pambihirang record para sa isang intern sa loob ng isang buwan ng pagsali sa planning department, kaya naman sinasabi kong magaling siya. Para maging patas mayroon kaming mga pamantayan para sa bawat empleyado sa aming departamento kaya huwag mo kaming sisihin kung sisipain ka namin kung hindi mo makakamtan iyon. Pero mariing sinagot siya ni Ye Chen, tiyak na hindi raw siya mahuhuli dahil boyfriend niya ako. Ngunit naisip rin ni Ye Chen dahil sa alam niyang ginagawa ang lahat ng ito ng manager para lang maghiwalay sila ni Liu Yoxi, at para makasama na rin ang Yuan Hao na iyon nang hindi nasesayra ang kanyang reputasyon. Subalit ganun pa man ay hindi niya hahayaang mangyari daw iyon. Labis itong ikinagalit ni Liu Yoxi at sinigawan niya si Ye Chen, dahil sa ito raw ay isang bastardo at kanya rin sinabi na kung ginagawa niya ba daw ito para mandiri siya. At sinabi rin niya sige. Titingnan niya kung paano mo gagampanan ang iyong gawain bilang isang hamak na manggagawa mula sa maliit na bayan. Nagsalita muli ang manager at sinabi tingnan mo, sobra ang tiwala ni Yoxi sa iyo, mukhang kailangan kitang bigyan ng isang nakakapukaw na gawain. Sumingit ang kaibigan ni Liu Yoxi,
at kanyang sinabi dahil sa sigurado raw siya na magiging magaling si Ye Chen. Nagsalita muli ang manager at sinabi, isa sa aming mga pangunahing trabaho sa planning department ay ang itaguyod ang produkto ng aming kumpanya pero ngayon si Jiran ay nawawalan ng isang brand ambassador. At sinabi rin niya, ang mga seniors sa department na ito ay nakipag-usap sa maraming celebrity at influencer mula sa Jiangnan pero walang angkop. Kahit si Yoxi ay nabigo sa gawain. Dahil sa tingin mo ay mas may kakayahan ka kaysa sa kanya, ipapasa ko sa iyo ang gawaing ito. Mayroon kang 3 araw, na agad naman siyang sinagot ni Ye Chen, at kanyang sinabi na isang celebrity lang ang gusto niyo. Ang dali naman ng gawaing iyan. Agad na sumagot ang kaibigan ni Liu Yoxi at sinabi, madali. Ye Chen, huwag siya nitong patawanin sa iyong maliit na kumpiyansa. At, sinabi rin niya 3 taon na siya nagtatrabaho sa planning department at hindi pa siya nakakakita ng isang newbie na nagtagumpay pero sa tingin mo madali lang iyon. Nako, hindi pa raw siya nakakakita ng isang napakawalang muwang na dummy. Dahil sa kanilang pagmamayabang ay agad naman may tinawagan si Ye Chen dito at kanyang sinabi sa tawag. Nasa planning department raw siya ng Jiran Food Inc. At may collaboration na gusto niyang pag-usapan na kasama ka. Alam nating lahat kung sino ang tinatawagan ni Ye Chen dahil isa lang ang kilala niyang sikat na celebrity, na si Ning Qiyi. At sinabi ng kanyang kausap na maghintay sa kanya dahil papunta na siya. Pagkatapos maibaba ni Ye Chen ang telepono, sinabi niya sa kanila tapos na papunta na siya. Pero sinagot lang siya ng mga ito at sinasabihan, empleyado mo ba ang celebrity na iyong pinapapunta? Papunta na raw, nagdedelusyon ka, magpatingin ka na sa doktor. May isang babae pang ang nagsabi, nakakatawa ito, hindi pa siya nakakakita ng taong ganoon kapal ang mukha. Nagsalita ang kaibigan ni Liu Yoxi at sinabi kay Ye Chen, Yoxi, magaling lang magpanggap ang lalaking ito. Dapat hiwalayan mo na siya. Na sinang-ayunan naman din ito ni Liu Yoxi, dahil sa hindi niya raw akalain na nagbago siya ng ganito. At kasabay nito, hinailan niya si Ye Chen palayo dahil sa kausapin niya daw ito. Habang pabulong rin nasabi ng kaibigan ni Liu Yoxi, habang masaya silang pinapanood silang umalis, dahil sa hiwalayan niya na raw ito, huwag kang magtiwala sa lahat ng kanyang matatamis na salita. Dito, agad na sinabi ni Liu Yoxi kay Ye Chen, dahil sa naging mabuti daw ito sa kanya noon, pero bakit hindi na lang daw isipin ang punto niya ngayon. At sinabi rin niya, mayroon siyang magandang kinabukasan dito. Kung nalaman nilang nandaye ako, paano pa ako makakapagpatuloy na magtrabaho dito? Hindi mo ba pwedeng tapusin na lang ang lahat sa atin? Agad siyang sinagot ni Ye Chen, ikaw ang nandaye pero ako pa ang kailangang magprotekta sa reputasyon mo at makipaghiwalay sa iyo. Mukha ba akong tanga sa iyo? Na ikinagalit naman ito ni Liu Yoxi at sinigawan niya si Ye Chen, at kanyang sinabihan na kung sa tingin ba raw nito ay inosente ka sa lahat. Kung hindi ka ba naman kasi broke, gagawin ko ba iyon? At sinabi rin niya, kung talagang mahal mo ako, dapat. Pero hindi niya natapos ang kanyang sinasabi dahil biglang sinuntok ni Ye Chen ang pader na kanyang sinasandalan, na labis na ikinagulat ni Liu Yoxi. Pagkatapos, nagsalita si Ye Chen, Liu Yoxi, ikaw ang nagkamali, kaya huwag kang mag-abalang isipin na ako ang magiging maalalahanin. At sinabi rin niya, tandaan mo ito, hindi ka karapat-dapat. At idinagdag rin ni Ye Chen na sinabi habang paalis, dahil sa ngayon raw ay tigilan na siya nito mula ngayon o baka pagsisisihan mo ito. Agad siyang sumigaw at sinabi kay Ye Chen na sandali lang daw. At sinabi rin niya, kung hindi siya magkakaroon ng magandang buhay, hindi ka rin magkakaroon. Kapag dumating ang iyong D-list na celebrity, ipapahiya kita. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit ang kanyang kaibigan at tinanong si Liu Yoxi kung anong nangyari. Agad niya itong sinagot na may inosenteng mukha, at kanyang sinabi dahil sa hindi niya raw akalain na nagbago na siya, at kanya rin sinabi na nakapagdesisyon na siya hihiwalayan niya na si Ye Chen. Natuwa ang kanyang kaibigan dito at sinabi kay Liu Yoxi, mabuting naman akong ganun, dapat ginawa mo na iyan noon pa. Makinig ka sa akin, magsama kayo ni Yang Master Yuan, mas maganda ang pagtrato niya sa iyo. Pero sa ilang sandali, makikita natin si Ning Qiyi na dumarating kasama ang kanyang mga bodyguard. Kaya ang mga nakakita sa kanya ay hindi maiwasang magtanong dahil hindi sila makapaniwala na narito siya. Agad na lumapit ang manager at sinabi kay Ning Qiyi,
At nagpapakilala na siya raw ang manager ng planning department sa Joran Food Inc., at kanyang rinasabi na kung nandito ba raw ito para pag-usapan ang tungkol sa collaboration. At naisip rin niya dahil sa isa raw itong A-list celebrity. At naisip din niya na mukhang may kinalaman daw rito si Young Master Yuan. Nagsalita siyang muli at sinabi kay Ning Qiuyi na kung pwede ba daw itong pumunta sa kanyang opisina para mag-usap. At naisip na naman niya dahil kung makakapirma sila ng kontrata sa isang napakasikat na celebrity, dahil sa triple dito ang makukuha nilang bonus. At dapat niya raw samantalahin ang pagkakataong ito. Habang mapapansin din si Ning Qiuyi na naghahanap ng isang tao. Kaya nang makita niya ito, agad niyang nilagpasan ang manager, na labis na ikinagulat nito.